Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid sa iba't ibang dako po ng mundo actually. Binabati ko po kayo ng isang magandang hapon sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayong hapon na ito ay pagpapatuloy po natin ang ating araw-araw po na online Bible study. At isang karangalan po na magamit ulit ng ating Panginoon para po sa paghahatid po ng mensahe niya sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless you, sis Lenmy Padulyo. Sa lahat pa po ng manonood. Nais ko pong mga kapatid na simulan ito sa pagbabasa po ng isang ng salita ng Panginoon dito po sa aklat ni Nehemiah o ni Nehemias. Dito po sa aklat ni Nehemiah sa kapitulo 6 sa talatang 1 hanggang 3. Ganito pong ating mababasa, mga kapatid. Nangyari nga nang may balita kay Sanballat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon, bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Verse 2, na si Sanballat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, ikaw ay parito, magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng Ono. Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila, nang nagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking may iwan at binababa kayo? Nais ko pong basahin doon sa English, sa verse 3. Ito po yung sagot ni Nehemiah sa verse 3. Sabi po niya, and I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? Nais ko pong pamagatan ng ating pag-uusapan sa hapon na ito, focus on greater works. And focus on greater works. Focus on greater works. Now, bago ang lahat, mga kapatid, ano nga ba yung background nitong aklat ng Nehemiah? Okay, so alam naman po natin lahat. Well, sa mga iba sa atin, naririnig na po na pagdating kay Nehemiah, we talk about rebuilding of the Jerusalem wall. Diba? Now, bakit nga ba? Nasaan nga ba si Nehemiah? Ano yung background ng book na to? Nung sinusulat nung ginagawa itong mga pangyayaring ito. Balikan po natin, mga kapatid, doon sa Nehemiah chapter 1. Okay? Nehemiah chapter 1 po, actually, nangyari ang history ni Nehemiah between 444 to 445 BC or before Christ. Ito po yung mga panahon na ang mga Israel, may mga, remember po the history, sinakop po ng Babylon ang Jerusalem o ang buong Israel at napilitan po na mag-migrate o kinuha ng Babylon at napunta sila ni Nehemiah sa Persia. At doon sa Persia, nag-serve po siya as a cupbearer kay King Artaxerxes I. So yun po yung nangyari, mga kapatid. At si Nehemiah po ay nagkaroon ng hold sa government ng isang mataas na katungkulan. Kasi pag sinabi mo pong cupbearer, ibig sabihin po, malapit na malapit ka sa hari. Okay? Malapit na malapit ka sa hari. Now, okay? Dito po sa chapter 1 ng Nehemiah, verse 3 to 4, basahin ko po.
At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan. Ito po yung sinasabi dito mga kapatid, kinakamusta ni Nehemiah, ano ba ang kalagayan ng Jerusalem ngayon? Ito po yung report na, nakarating sa kanya. At sinabi nila sa akin, sabi niya, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. So, ganoon ang kalagayan ngayon, yung kinikilalang bayan ni Nehemiah. Pero pansinin niyo po yung sagot niya sa verse 4. Ang sagot po ni Nehemiah, at nangyari, sabi niya, at nangyari nang marinig ko mga salitang ito na ako'y naupo at umiyak. So, tumangis si Nehemiah at nanangis na ilang araw. At ako'y nagayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. So, pansinin niyo po mga kapatid, ako habang binabasa ko po ito, nabibless ako, yung pag-uugali ng isang mananampalataya. Remember, si Nehemiah po ay nasa ibang lugar siya, nasa ibang lupain siya. See? Nasa ibang lupain siya. Pero, yung concern niya, yung iniisip niya, yung kapakanan ng kanyang mga kapatiran, nung kapakanan ng kanyang bayang Israel. See, nung nakarating sa kanya yung balita na open ang wall, nandun yung remnant, nandun yung bakas ng lahat ng labanan doon at naka-expose ang Jerusalem sa lahat ng mga kaaway. Pansinin niyo po yung reaction ng isang lingkod ng Diyos. Nalungkot siya. At dahil nalungkot po siya, nanalangin siya, nanangis siya sa Panginoon dahil sa balitang ito. Okay? Alam niyo po, ang tunay na may concern sa gawain ng Panginoon, ang tunay na may concern sa tupa ng Panginoon, mga kapatid, yung mga ganitong balita, hindi lang basta nalulungkot ito, kundi talagang, alam niyo, parang ginawa ni Nehemiah, ang sabi niya dito, basahin ko po ulit sa verse 4, sabi niya, I sat down and wept, sabi niya, and mourned certain days and fasted. Hindi lang po nanalangin, kundi mga kapatid, nag-ayuno pa itong si Nehemiah. So talagang, lungkot na lungkot siya sa nangyari sa kanyang mahal na bayan na Israel. Kaya naniniwala ko mga kapatid, kung tunay kang believer, kung tunay kang believer at tunay kang mananampalataya ng Panginoon, kahit nasan ka man, kahit wala ka man sa Pilipinas, nandoon pa rin yung concern sa gawain. Nandoon pa rin yung pag-aalala sa naiwan mong simbahan, sa naiwan mong mga ministries na kung saan man tayo. So napakahalaga po mga kapatid na sa tuwing nakakabalita po tayo ng mga ganitong bagay, nawa nakikiisa tayo at nakikidalamhati sa lahat po ng kalungkutan ng katawan ni Kristo. Now, nung nabalitaan ito ni Nehemiah mga kapatid, okay, ang una po niyang ginawa, Nehemiah chapter 2 verse 11 to 18. Hindi ko na po gaanong babasahin, pero ang sinasabi po sa verse na ito mga kapatid, na, okay, ang una palang ginawa ni Nehemiah muna mga kapatid, nagpaalam siya kay King Artaxerxes I. Medyo mahirap yon kasi ang sasabihin mo sa hari, di ba, magpapaalam ako na aalis dito sa Persia bilang iyong tagapaglingkod. At mga ilang linggo, ilang araw, sabi ni Nehemiah, pupunta ako sa Jerusalem para i-build yung wall. I-build ko yung wall. See, medyo mahirap yun mga kapatid, pero for the sake ng gawain ng Panginoon, for the sake noong assignment na binigay sa kanya ng Panginoon sa kanyang puso, naglakas loob siya na magpaalam sa hari ng Persia, mga kapatid, at pinayagan siya. At pagdating doon sa Nehemiah chapter 2 verse 11 to 18, mga kapatid, ang sabi po dito, no? Sa gabi, sabi niya, ay bumangon siya, verse 12, at in-inspect niya, mga kapatid, no? In-inspect niya yung, ano ba yung sira ng wall? Gaano ba katindi yung aayusin doon sa wall na ito? Okay, so nababasa kayo na lang po magbasa mga kapatid, no? So binasa po niya, pumunta siya sa gabi, no? At nakita niya, in-examine niya ano ba yung dapat ayusin. See? Naniniwala po ako when doing the
3 na binigay sa atin ng Panginoon, bago po tayo kumilos, aralin muna natin paano ba natin gagampanan ang ating ministeryo. Hindi yung basta bara-bara lang tayo na salpak ng salpak. Aralin natin, ano ba yung una mong gagawin? Parang yung ginawa ni Nehemiah, itong part na to ay nasunog, itong gate na to ay bumagsak. So anong unang gagawin? Alam niyo po una niyang ginawa, kayo na lang po magbasa sa story ni Nehemiah, una nilang ginawa, inuna nila yung gate muna kasi andyan yung daanan eh. So, mga kapatid, naniniwala po ako, nagbibigay ang Panginoon ng assignment sa atin, pero tayo po ang dapat na nag-i-inspect, ano ba yung unang gagawin sa ministry na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi lang yung basta-basta na lang tayo kumikilos, aralin muna natin ang lahat ng mga bagay. Okay? Now, itong si Nehemiah po, nung nakita niya, okay, dun sa verse chapter 2 verse 11 to 18, nung nakita na niya mga gagawin at ang mga dapat unahin, pagdating po sa verse 17 to 18, okay, basahin ko po, ang sabi niya dito, nang magkagayon sinabi ko sa kanila, inyong nakikita ang masamang kalagayan na kinaroroonan natin. Ang kausap niya dito, mga Israelites na, nung nandun na siya sa Jerusalem, kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy, kayo'y parito at aking itayo ang kuta ng Jerusalem upang tayo huwag maging kadustaan. At sinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin at gayon din ang mga salita ng hari na sinirita niya sa akin at kanilang sinabi magbangon tayo at magtayo. Sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ang pangalawang ginawa ni Nehemiah, mga kapatid, pagkatapos yung nag-pray, nag-ayuno, pangalawa, nagpaalam sa hari. At ang pangatlo po, mga kapatid, nag-recruit siya ng mga kasama niya na gagawa ng wall. See? Nag-recruit siya ng mga kasama niya na gagawa ng wall. In other words, mga kapatid, hindi naman talaga si Nehemiah yung talagang gumawa ng wall, pero nag-motivate siya, nag-recruit siya. Sabi niya, naka-open yung wall natin. Ang sabi ni Nehemiah, pumarito kayo. Kayong may mga concern sa ating bayan bilang mga Hudyo, bilang mga Jews. Ali kayo dito, sabi niya. At mababasa po natin, mga kapatid, mula sa chapter 3 buong chapter 3, mga kapatid, makikita niyo doon na lahat ng lahi ng Israel, no? Mula doon sa iba't ibang tribo ng Israel nagtulong-tulong upang ma-rebuild itong wall na ito. Okay? Now, naging leader po si Nehemiah sa kanila. At siya yung nagpauna sa lahat. Siya yung nagplano sa lahat. Pero nakakatuwa, mga kapatid, no? Pagka, alam nyo po, kapag talagang totoong tinawag ka ng Panginoon, bibigyan ka niya na makakasama at makakatulong sa ministeryo na binibigyan niya sa iyo. So, ganun po yung nangyari kay Nehemiah, mga kapatid. And here comes the problem. Nehemiah chapter 6, mga kapatid ko, Nehemiah chapter 6, okay, verse 1 to 3, yung verse kanina, itong si Sanballat, at saka si Tobia, at saka si Geshem, mga kapatid, na mga kaaway ng Jerusalem, gusto nilang pigilin, gusto nilang i-distract itong si Nehemiah sa kanyang goal. See? So, ngayon, mga kapatid ko, doon sa, okay, mayroong 4 na ginawa itong sila Sanballat, sila Tobias, at saka sila Geshem upang mapa-slow, no? Mapa-slow yung paggawa ng temple or mapigilan yung paggawa ng temple ng wall o mapigilan yung paggawa ng wall. Ang una nilang ginawa, mga kapatid, base po sa story dito sa chapter 6, ang una nilang ginawa is distraction. Nagbigay sila ng distraction kay Nehemiah. Dito po sa chapter 6 verse 2, sabi niya, na si Sanballat at si Geshem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, ikaw ay parito, magkita tayo sa isa ng mga anayon sa mga kapatagan ng Ono, ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. Gustong i-distract ng kaaway, gustong i-distract ng mga taong ito si Nehemiah sa pag-rebuild ng temple, kasi alam nila kasi na pag na-rebuild ang wall, na pag na-rebuild ang wall, mas mahihirapang magkakaroon ng security. Nung panahon po na yun, mga kapatid, napakahalaga ng wall. Kaya nga nagkaroon ng Great Wall of China. Kasi po, nung panahon na yon, pag wala kang bakod na mataas,
sa iyong kaharian, masyado kang prone sa enemy at napakadali kang sakupin ng mga kalaban. Kaya nung time na yun, mga kapatid, napakahalaga sa kanila ang wall. Okay? Ngayon, nung nalaman ng mga kalaban nila, mahirapan tayo nito. Nagiging isang nasyon na naman itong mga Hudyo na to. So, ayaw nila. Now, una dyan, dinistract nila si Nehemiah. Sabi nila, tama na muna yung ginagawa mo, pumunta ka muna rito. Mag-usap-usap muna tayo. See? Pero, sabi niya, anong sabi ni Nehemiah? Ngunit, pinag-isipan nila kung gawan ng masama. Meron siyang, alam niyo yun mga kapatid, tawag dito, meron siyang discernment. Meron siyang discernment sa kung ano ang gustong gawin ni Sanballat at saka ni Gesem. Meron silang, gusto nilang gawan si Nehemiah ng kapahamakan. See? Tingnan nyo yung sagot ng isang lingkod ng Panginoon. Sumagot si Nehemiah, sabi niya, I am doing a great work. See? Gumagawa ko ng dakilang gawain na ano pat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking may iwan at binababa kayo? So see mga kapatid, ang alam niyo po yung sagot ni Nehemiah, I am doing a great work. Maraming ginagawa dito. Busy ako. Saan? Busy siya saan? Busy siya sa paggawa ng assignment niya sa Panginoon. So marami akong ginagawa dito. Bakit ko kayo kakatagpuin? Ganun po minsan mga kapatid sa atin. Napakaraming distractions. Pero, kagaya ni Nehemiah, alam niya ang kanyang focus. Alam niya kung bakit siya nandoon ngayon sa Jerusalem. Alam niya at maliwanag sa kanya ang dapat gawin na sinabi ng Panginoon sa kanya. At ang maliwanag doon mga kapatid, sabi niya, I am doing a great work. See, kung tayo po ay nakafocus sa Panginoon, huwag po tayong magpapadistract sa kung ano man ang distraction ng mundong ito. Okay? Marami pong offer ang mundong ito. Marami po silang gustong gawin sa atin. Gusto nilang baguhin ang ating focus. Tanggalin tayo doon sa landas na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, no, kagaya ni Nehemiah, nawa yun ang sagot natin, I am doing a great work. May pinapagawa sa akin ng Panginoon. I am on a mission. Okay? At hindi ako papayag na madistract lang ninyo. So maraming Sanballat at maraming Tobias sa buhay natin. And be mindful and watchful kasi kung hindi po tayo maingat mga kapatid, you will find yourself na gumagawa ng mga bagay na wala na sa kalooban ng Panginoon. Number 2, ano pa yung ginawa ng mga to? Ni Sanballat, Tobias, at ni Gesem. Number 2 po, threats. Threat. Talagang binantaan itong si Nehemiah. Dito po sa verse 6, ang sabi dito sa verse 6, nagpadala ulit. So remember mga kapatid, nagpadala sila ng sulat para distract si Nehemiah. Na-discern ni Nehemiah na hindi. Gusto lang nila akong gawan ng masama. Nagpadala ulit ng sulat itong mga to. At ano ang laman ng sulat? Naibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nag-aakalang maghihimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. See? Mga kapatid, ginagawan ng threat ng mga kalaban itong si Nehemiah. Parang sinasabi nila na kaya ka gumagawa ng wall kasi gumagawa ka ng sarili mong kaharian at ikaw yung magiging hari. Ngayon, binabalita nila ngayon sa hari ng Persya na parang naghihimagsik itong si Nehemiah. Ngunit alam niya Nehemiah na siya dinadaya lamang nila. So, hindi rin po, mansinin niyo po yung sagot ng dito ni Nehemiah. Ayan o, verse 8. Ang ganda po na sagot ni Nehemiah dito sa verse 8. Sabi niya, chapter 6, verse 8. Sabi niya, na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso. See? Sapagkat ibig nilang lahat na sidlan ng takot kami. So, threat. Talaga mga kapatid, may pananakot na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay mga ngihina sa gawain na ano pat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, sa English, ang ganda po ng binanggit nito sa English. Sabi niya, now therefore, O God, strengthen my hands. Nanalangin mo ulit si Nehemiah. Sabi niya, Lord, palakasin mo po ang aking mga bisig upang magawa ko at matapos ko itong wall na pinapagawa mo sa akin. Si mga kapatid, yung mga pananakot na ito, marami pong nananakot sa atin. Pero kung alam mo kung saan ka, nakatindig.
at kung saan ka nakatayo mga kapatid at anong pinapaniwalaan mo matibay, hindi ka magpapasindak sa lahat ng mga threat na ito. Number 3, mga kapatid, anong ginawa ng mga ito? Hindi pa rin tumigil ang mga taong ito. Number 3, ano pa yung ginawa nila mga kapatid? Deception. Dito po sa verse 10, may ginamit silang tao at ang pangalan ay Shemaya. Itong si Shemaya, basahin po natin. At ako'y naparoon sa bahay ni Shemaya, sabi niya na anak ni Dilayas, na anak ni Mehetabeel, na nakulong. At kanyang sinabi, tayo magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos sa loob ng templo at ating isara ang mga pinto ng templo sapagkat sila magsisiparito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. Ang sinasabi pumunta siya kay Shemaya at sinasabi ni Shemaya, Nehemiah, magtago ka. Kasi mayroong order sa'yo na papatayin ka sa gabi. Pero ang sinabi, okay, basahin po natin ang story. Sabi ni Nehemiah po sa 11 and 12, sabi niya, bakit ako matatakot? See? Verse 12, at nahalata ko, sabi ni Nehemiah, ito talaga, alam niyo po, ang isang tao ng Panginoon, ang isang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, nandun lagi yung discernment sa kanya. Na-discern ulit niya, sabi niya, at nahalata ko at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin at inupahan siya ni Tobias at ni Sanballat. Ayun pala yon. Kaya naman pala sinasabi nila kay Shemaya na magtago ka. Pasabihin mo kay Nehemiah, magtago ka. At wag mo nang tapusin yung wall. Kasi may papatay sa iyo. Yung pala ay inupahan ni Tobias at ni Sanballat itong si Shemaya para sabihin yun kay Nehemiah. See? Pandaraya, deception. Pang-apat, ano pa po yung ginawa ng mga taong ito? Pang-apat ay deceit. Verse 17 to 19, okay? Ang story po dito mga kapatid, bukod dito, basahin ko lang po, bukod dito sa mga araw na yaoy, ang mga mahal na tao sa Juda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Verse 18, sapagkat marami sa Juda na nanganumpa sa kanya. Pansinin niyo mga kapatid, no? Marami palang mga taga-Juda, mga Hudyo mismo, ay nagsipanata, okay, kay Tobias, sapagkat siya'y manugang ni Sikanyas na anak ni Ara, at ang kanyang anak na si Johanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesolam na anak ni Beresias. Parang nanakot itong sila Tobias dahil nga naman nakapangasawa yung mga Hudyo doon sa mga lahi din nila Tobias. Sila naman, verse 19, sila namin nagsalita ng kanyang mga mabuting gawa sa harap ko at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan ako ng katakutan. Yung mismong kalaban ni Nehemiah mga kapatid, yung mismong kalaban ni Nehemiah ay ang kanyang mga kapatiran mismo sa loob. Yung mga taga-Juda mismo. Ito yung mga Hudyo mismo. Na sinasabi mismo ng mga taga-Juda sa kanya na sinasabi na itigil na yung paggawa ng wall. At ang likod ng mastermind, yung mastermind ng mga bagay na ito, si Tobias. Dahil nga naman si Tobias mga kapatid ay may mga asawa yung mga taga-Israel sa lahi nila Tobias. So mga kapatid, no, yung apat na ito, distraction, threats, deception, and deceit, nangyari lahat yan kay Nehemiah. At possible po na mangyari sa atin at baka nga yung mga iba sa atin ay nangyayari yung mga bagay na ito. Okay? Ngunit mga kapatid, kagaya ni Nehemiah, hindi siya nawala sa kanyang focus. Hindi siya nawala sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Kapag malinaw at alam mo, mga kapatid, yung direksyon, kung alam mo at malinaw yung binigay sa iyo ng Panginoon na instruction, hindi ka lalayo doon. Basahin ko po mga kapatid, malapit na po tayong magtapos. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ganyan po tayo dapat na manindigan sa salita. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Pero sabi niya, kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan, mga kapatid. Ano pa? Romans chapter 8, verse 30.
Sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 30, yan. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Amen? Ano ang ating sasabihin sa mga bagay? Sabi niya, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At napatunayan po yan ni Nehemiah. At alam ko mga kapatid, papatunayan na ng Diyos sa atin. Sa lahat ng ating mga kinakaharap na mga ganitong mga pagsubok sa buhay, sasabihin lang po natin, no, kakampi natin ang Panginoon at walang sino man ang lalaban sa atin kung kakampi natin ang Panginoon. Panghuli ko pong babasahin mga kapatid, sa mensahe po ng ating mahal na propeta na Luke 1963. Sabi po niya dito sa paragraph 33, we must focus our lives not that somebody else says, but focus our lives to Him, and He is the Word. See, if we get our lives lined with the Word, then the word in our life becomes the same. He said, if ye abide in me, and my word in you, then ask what you will, it will be granted to you. Verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you have said. Mga kapatid, ulitin ko po ang sabi ng ating mahal na propeta, we must focus our lives, not what somebody else says. See, i-focus natin daw ating mga buhay. Hindi sa kung ano man ang sinasabi ng iba, but focus our lives to Him and His Word. Mga kapatid, i-focus natin ang ating mga buhay sa Panginoon at sa Kanyang salita. Huwag nating i-focus ang ating sarili sa kung ano man ang sinasabi ng mga tao. Because remember mga kapatid, iba ang standard ng tao at iba ang standard ng Panginoon. Pwede kang magmukhang maayos o pwede kang magmukhang mabuti sa harapan ng mga tao, pero gumagawa ka ng hindi sa kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, mas maganda pa na gumawa tayo ng kabutihan at kalooban ng Panginoon even na mag-iiba ang tingin ng mga tao sa atin. Mas maganda po na napiplease natin ang Panginoon kaysa napiplease natin itong mga taong ito. Kasi at the end of the day, mga kapatid, at the end of the day, it's between you and God, not you and them. Sa huling panahon, mga kapatid, ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap kung paano mo ginampanan ang kalooban ng Panginoon at kung paano mo inilaban ang pananampalatayang ito at kung paano ka nag-focus sa dapat na daan na binigay sa atin ng Panginoon. So, salamat po sa hapon na ito. And I hope and I pray na may natutunan po tayo sa lahat po na nakinig. At nais ko pong isara ito sa isang panalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong dakilang salita. Salamat po o Diyos sa mensaheng ito Panginoon. That we have to focus Lord God ang aming mga buhay sa iyo. Hindi sa mga tao kundi sa iyo lamang Panginoon. Lord, bulagin niyo po kami sa lahat ng ino-offer ng sanlibutan ito. At i-focus niyo po ang aming mga aming mga buhay, Panginoon, sa iyong salita lamang, O Diyos. Salamat po, Lord God, at dalayan ko, O Diyos, na sa lahat po ng inabot ng mensaheng ito, pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig, Panginoon, sa anumang dako ng mundong ito, Lord God. At nawa, O Diyos, ang iyong dakilang dugo, ang siyang manatiling nakaprotekta sa amin at nakabalot sa isa sa amin, Panginoon. At huwag niyo po hayaan, O Lord God, na may mawala po sa inyong kaharian. At Lord God, hawakan niyo po kami sa inyong palad ng mahigpit, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Pagpalain po kayo mga kapatid sa lahat po ng nakinig sa live. Sister Len May Padulio. Amen. Si Brother Mark Dave Trinidad. Brother Valeriano Polanco. Amen. Si Brother Mio Ogana, si Brother Romer Jan Lakdaw,
Amen. Si Brother Mark Lakdaw. Amen. Sister Jocelyn Lim. Sister Mer Bantilyan. Sister Pearly Koiti. Sister Jerry. Brother Jerry. Sister Auring. At Brother Nicolay. Amen. Sa pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Sheila Tumaraw. Sister Gerlis. Brother Lawrence Lakdaw. Sister Esther Lakdaw. Amen. Praise the Lord. Brother Jezreel Tumaraw. Brother Ronly Arnaiz. Amen. Brother Mark Dave Trinidad. At praise the Lord. At sa lahat po na hindi ko pa po nabanggit at hindi ko nabati, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po. At God bless you all.